Senador Bato de la Rosa, papasok na kaya? Magpapakita na kaya ngayong bagong taon? Kasi talaga nitong nakalipas na last quarter, lalo na yung November, December, talagang hindi ho nagpakita sa Senado. Pati yung kanyang trabaho, sabihin na nating napabayaan na yung pagiging Vice Chairman ng Committee on Finance na bumalangkas ng budget for this year 2026 na pinirmahan na ni Pangulong Marcos at ganap na batas at may gagamitin ng budget ngayong taong ito. Hindi nagampanan ni General Bato de la Rosa, Senador Bato de la Rosa, ang kanyang trabaho. Kaya nga, nagbanta na at gagawin talaga ito ni dating Senador Trillanes na irereklamo na sa Ethics Committee o sa Senado mismo ng dating senador itong si Bato na tanggalin bilang senador. Kasi ang paniniwala ni Trillanes, ground na yung pagtanggal kay Bato dahil hindi nagagampanan ang trabaho. Ngayon, kung ngayong January, na anytime itong January magre-resume ang Kongreso at pag hindi pa siya bumalik, talagang kakaiba na. Pag-abandona ng kanyang trabaho. Hindi ito pwedeng ikonsidera na katulad ng kay kaso ni Dilima at ni Trillanes nung ito'y nakakulong na hindi nakakapag-participate sa debate sa Kongreso at trabaho sa Senado dahil nga sila'y nakakulong ng araw. Ay si Bato hindi naman nakakulong Umiiwas lang at natatakot na siya ay maaresto dahil nga ho itong issue ng warrant of arrest ng ICC, International Criminal Court, hindi pa tapos. Katunayan ngayong taong ito, ngayong January, ay pag-uusapan naman ito. Hindi lang po si Bato. Ngayon lumalabas na pati si Bongo, Senador Bongo, ay kasama rin na susunod umano na magkakaroon ng warrant of arrest. Galing sa ICC na mga co-accused ni dating Pangulong Digong Duterte sa crimes against humanity. So kahit New Year na, kahit bagong taon na talaga, hindi pa rin tapos ang problema ni Senador Bato at Senador Go sa ICC. Aabangan natin ito. Lalo't hanggang ngayon hindi naman binabawi ni Ombudsman, dating Justice Secretary Boying Rimulya, na meron siyang kopya, digital copy ng warrant of arrest. Aabangan pa rin ito. Senador Bato at Go, Happy New Year po. Good luck sa inyo. Sana inyo pong malampasan din at inyo pong maharap itong mga posibleng problemang inyong haharapin sa ICC. Dahil Pilipino ang complainant, Pilipino ang nag-file ng kaso. Huwag kayong maniwala na makikialam at makakaapekto sa ICC judges ang ginawa ng Amerika. Wala po yun. Hindi pakikialaman ni Donald Trump, ng Pangulo ng Amerika, ang kaso ni Duterte sa ICC. Hindi pa nawawala sa mga kaisipan ng mga Amerikano at ng buong Estados Unidos ng pamahalaan nila yung pambabastos, panlalait, pagmumura na ginawa ni Digong Duterte kay President Barack Obama na wala at kawalan ng respeto sa mga puti at sa West Country. Hindi po yan mabubura sa kanila. Kaya huwag kayong umasang tutulungan kayo at walang magagawang tulong si Trump sa kaso ni Duterte. Yan ang totoo. Yung nagsasabing makakauwi na, pakakawalan na ng ICC dahil gumalaw ang Amerika, fake news yan. Pambubudol yan. Yan naman ang inyong ginagawa madalas. Kawawa yung mga naniniwala sa inyo. Any comment, reaction? Malaya po kayo. So hindi lang yan, ICC. Itong Ombudsman Sandigang Bayan naman sa local issue, national issue, dahil sa flood control. Kung hindi nagawa bago magpasko na magpakulong ng mga politiko ngayong buwang ito, inaasahang mangyayari na ito. Nagipit lang sa oras noon dahil nga ang haba ng bakasyon. 24 pa lang, wala nang trabaho ang gobyerno. So nag-resume na nung Monday, January 5, at tuloy-tuloy na yan. Wala nang balakid. Hindi kasi pwedeng palamigin or itigil, sa halip ay dapat mainit pa at ituloy-tuloy ang paghahanap ng katarungan, justisya, sa bilyon o trilyon na walang pera ng ating pamahalaan.
ng taong bayan, actually. Pera ng taong bayan yan. Flood control scam. Ituloy-tuloy na po yan at hindi na yan mapipigilan. Sa isang banda, kamusta kaya ang Pasko at naging bagong taon ni Sara Diskaya ng mag-asawa, magkahiwalay, yung isa ay nakakulong sa Senado, mga district engineer, at yung iba pang mga na-arresto at sumurrender ng mga engineer sa scam na ito. First time kayong nagpaskot bagong taon sa kulungan, hindi natin alam kung hanggang kailan yan. Pag napatunayan guilty kayo, tuloy-tuloy na yan. Habang buhay kasi yung kaparusahan ng plunder at grafting corruption. Non-bailable offense yan. Okay? Maswerte pa rin yung mga politikong congressman at senador, ngayon at dati. Nagpaskot bagong taon pa silang kasama ang pamilya. Pero this time, sa ngayong bagong taon, ang lahat ng ebidensya at dokumento ay patungo na ng korte, hindi na ho mangyayari yan. Na kayo magpakaligaya pa, hahanapin na kayo. Katulad ni Saldico na wanted na, pugante na. Patong-patong na ang kaso at warrant of arrest, ayaw pa rin umuwi. Di ba? Hindi lang ho sa plunder case. Ako naniniwalang magiging mas aktibo ang ating mga korte at law enforcement agency sa pagpapatupad ng warrant of arrest na matagal lang na-issue. Katulad ng na-issue ng korte, katulad ng warrant of arrest laban kay General Bantag na ngayon po ay nawawala pa rin dahil sa kaso ng Persilapid. Okay? Si Harry Roque na ngayon ay pasikip ng pasikip ang mundong ginagalawan, maliban nila kung siya ay pinoprotektahan ng ambassador dyan sa Austria, na anak ni Gloria Macapagal Arroyo. Sana huwag ganun kasi madadamay siya dyan. Wala na ho sa Netherlands si Roque. Nasa Vienna, Austria na. Kanyang tinitiis ang sobrang lamig ngayong panahon ito doon sa kanyang bansang pinagtataguan. Abogado yan eh. Pero ayaw harapin ang kaso sa Pilipinas. Abogado pero takot sa batas. Abogado pero ayaw panagutin ang responsibilidad sa korte. Di ba? Dapat pag abogado ka, ikaw yung susunod. Nasusunod sa korte kasi ang abogado ay siya po yung manananggol. Officer of the court. Ang mga abogado. Di ba? Pero yung kanyang kasong non-bailable offense, ang mahigpit na kinatatakutan ni Harry Roque. Ang masakit dito may mga kaso na nga siya, may warrant of arrest na, pugante na ang dating, pero ayaw tumigil ng kababatikos. Puro people power na sinasabi at patanggalin. Akala niya pag natanggal si Pangulong Marcos, wala na yung kanyang kaso. Hindi ganun. Kahit sino maging Pangulo, tuloy pa rin ang mga kaso nyo. At kung si Sara Duterte inaasahan nyo, anong klase namang gobyerno kung uupo ka para i-dismiss ang kaso ng mga kasamahan? Hindi pwede mangyari yun. At yun naman ang gusto nilang gawin. Kaya nga, big challenge ito sa mga Pilipino this coming election sa 2028. Yung gusto nating presidente, yung kayang sumunod sa batas. Yung may kakayanan pang local, national at international na mga galaw. Pang international na leadership. Hindi yung pang barangay o pang local ang kailangan natin. Yung merong kredibilidad, may kaalaman sa national at international issue. Sa totoo lang, ang kailangan nating susunod na Pangulo.